Hi guys! Ako si Jan Antonio Ortega and welcome sa aking lifestyle vlog. Sa video ito, ang nais kong i-share sa inyo ay isang motivational story na narinig ko noong mga 2005 pa. Itong motivational story ito, paborito ko siya. Lagi ko siyang naaalala, lalo na pagka yung may mga mahihirap akong desisyon, yung napoprostrate ako sa buhay o nadidepress ako. Itong motivational story ito, may mga part siya ng kwento na nag-i-inspire sa akin at bibigay sa akin ng panibagong idea para masolusyonan ko kung ano man yung aking pinagdadaanan nung sitwasyon na yon. Ang kwentong ito ay tungkol sa grupo ng palaka sa ilalim ng balon. Maaring marami sa inyo ang may alam na ng kwentong ito, pero gusto ko pa rin i-share para doon sa mga hindi pa nakakarinig ng kwentong ito. Sa grupo ng mga palakang ito, may isang batang palaka na napapatingin sa taas ng balon at naku-curious siya kung anong meron doon sa itaas ng balon. Gusto niyang malaman, maganda ba yung buhay niya doon sakaling makakalabas siya ng balon. At isang araw, sinubukan niyang lumabas doon sa balon. Nung makita ito ng kanyang mga kamag-anak, ang sabi ng kanyang mga kamag-anak, "Huwag mo nang subukan yan. Sinubukan na namin yan, pero nasaktan lang kami. Masasaktan ka lang. Huwag mo nang subukan." Ngunit dahil nga itong batang palakang ito ay gusto niyang makita kung anong meron sa labas ng balon, bawat araw ay sinusubukan muli niyang tumalon palabas ng balon. Unti-unti hanggang sa makalahati, tapos nagpapatakuli siya. Nung makita ito ng kanyang mga kaibigan, nilapitan siya ng kanyang mga kaibigan at sinabi ng kanyang mga kaibigan, "Nagpapagod ka lang sa sarili mo. Ginawa na namin yan dati, pero hindi namin naabot yung tuktok ng balon at nasaktan lang kami. Kaya wag ka nang magpagod at tumigil ka na. Sumama ka na lang sa amin at tayo ay magkakantahan na lang." Pero itong batang palakang ito ay porsigido talaga na gusto talaga niyang malaman anong meron sa labas ng balon. Kaya hindi niya pinakinggan yung kanyang mga kaibigan at sinubukan pa rin niyang tumalon hanggang sa nakakakalahati na siya, pero nagpapatak pa rin siya. At nakita ito ng mga iba pang grupo ng palaka. Tumapit uli sa kanya at sinabing, "Ikaw talaga ang kulit-kulit mo. Sinabi na namin sa iyo, ginawa na namin yan at nasubukan na namin lumabas dito sa balon, hindi namin nagawa. Kami nga ginawa na namin at hindi namin nagawa. Ikaw pa na bata ka, imposibleng magawa mo." Yan ang sabi ng mga ibang grupong palaka sa kanya. Pero ito talagang batang palakang ito ay gustong-gusto talaga niyang makita kung ano ang magiging buhay niya sa labas ng balon. Kaya hindi na naman niya pinakinggan yung sinabi sa kanya ng grupo ng palaka. At talagang porsigido siya araw-araw na tumalon ng tumalon para makalabas ng balon. Hanggang sa araw-araw niya itong ginagawa, unti-unti na lalaman niya kung saan siya tatapak sa balon para makarating hanggang sa malapit na sa kalahati. Bawat patak niya, lumalapit sa kanyang palaka at sinasabing, "Ewan ko ba sa iyo kung bakit ka pa nagpapakapagod dyan at nagpapakahirap? Wala ka namang mapapala dyan sa ginagawa mo. Hindi ka makakalabas dyan dahil ginawa na namin yan." Yun yung sinasabi lagi sa kanya. Dahil nga hindi niya magawang makaalis sa balon sa araw-araw na ginagawa niyang tumalon ng tumalon, pinanghihinaan na ng loob itong palaka na parang naniniwala na siya na parang tama nga yata yung mga kasamahan ko Hindi nga yata ako makakaalis dito sa balon na ito. Parang nagpapagod nga yata lang talaga ako sa ginagawa ko. Sumama muna siya sa grupo ng mga palakang ito at nakipagkwentuhan siya at tinanong niya ang mga ito isa-isa kung paano nila sinubukan ang pag-alis sa balon. At habang ikinukwento ng mga grupo ng mga palaka sa kanya kung paano nila sinubukan makalabas sa balon, sa halip na mawala ng pag-asa itong palakang ito, nagkaroon pa siya ng idea kung paano niya muling susubukan na makaalis at makasalta sa ibabaw ng balon. Kaya nung mga sumunod na araw, sinubukan niya muling tumalon ng tumalon. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya para makaalis doon sa balon. Araw-araw niya muling ginawa yung ginagawa niya, sinusubukan niya, yung mga natatandaan niya, tinutungtungan niya sa balon, sinubukan niya muling tungtungan, at yung mga mali niyang natungtungan, hindi na niya tinutungtungan. Hanggang sa unti-unti, pataas siya ng pataas doon sa balon. At bawat patak pa rin niya, lagi pa rin lumalapit sa kanyang mga grupo ng palaka
At sinasabi sa kanya, talagang ang kulit-kulit mo. Sinubukan na sabi namin yan. Hindi talaga kami nakalagpas dito. At yun lagi ang naririnig niya sa kanyang mga kagrupo. Pero ito talagang batang palakang ito, araw-araw niyang ginagawa yung pagtalon hanggang sa napapraktis na niya na napapraktis at bawat araw na ginagawa niya ito, pataas siya ng pataas hanggang isang araw nagawa niyang makalabas sa balon. At nung makalabas siya sa balon, takang-taka yung mga ibang palaka doon sa baba. Kung paano na yan nagawa yun. Oy, paano mo nagawa yan? So, yun guys, yung kwento ng grupo ng palaka sa balon. Madaming moral lesson ang naibigay ng kwentong ito sa buhay ko. Kung paano ko inakyat yung kung ano man meron ako ngayon. May parte ng kwentong ito ang nagbigay sa akin ng mga inspirasyon para gawin yon. Kung paano ko sinubukan ang mga bawat gusto ko na maabot na marating at gusto ko pang ratingin. So, yun guys, ang gusto ko lang i-share sa inyo na kung meron talaga tayong gusto sa buhay, huwag kayong tumigil na abutin ito. O mahihirapan tayo, lagi tayong babagsak. Pero ang importante, lagi nating tatandaan kung saan tayo nagkamali at huwag na nating gawin kung alin yung pagkakamali natin para marating natin kung ano man yung gusto nating marating. Hanggang dito na lang siguro guys ang video ito at masyado nang mahaba. Thank you sa panonood at sana'y na-inspire kayo kahit luma na ang kwentong ito at see you sa mga susunod na video. Thank you!